Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, February 25, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Libo-libong tao, ginunita ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahit hindi idineklarang non-working holiday. Matataas na opisyal ng Department of Transportation pinagre-resign ng bagong upong kalihim na si Vince Dizon. Social media posts, may pinapakalat na disinformation patungkol sa Palawan. Philippine Coast Guard bumuelta. Tulay sa South Korea, gumuho, 4 patay. Arat na sa bagong bukas na football pitch sa isang mall sa Pasay City. At sa balitang showbiz, The Voice USA winner Sofronio Vasquez, certified exclusive kapamilya na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. 39 na taon na ang nakalilipas nang gumawa ng kasaysayan ang Pilipinas matapos ang tinaguriang Bloodless Revolution na nagwakas sa halos 2 dekada ng diktadurang Marcos Sr. Sa taong ito, hindi holiday ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, pero hindi nagpatinag ang libo-libong Pilipino, kabilang ang mga kabataan, upang makiisa sa pagkilos. Dala nila ang mensahe ng pagbabago sa makabahogong panahon. Mula sa EDSA Shrine sa Quezon City, may balitang A to Z si Ian Maghanoy. Ian. Barbie, ngayon nga ginugunita ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kaya isang malawakang kilos protesta ang inilunsad dito sa People Power Monument sa EDSA kaninang hapon. Pasado 3:00 ng hapon nang tumulak ang iba't ibang civilian at religious groups sa EDSA People Power Monument upang sariwain ng isa sa pinakamahalagang kabanata sa kasaysayan ng bansa, ang mapayapang pagkilos ng mga Pilipino na siyang nagpatalsik sa diktadoryang rehimen ni Marcos Sr. noong 1986. Pero sa halip na non-working holiday tulad noong mga nakaraang taon, idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang February 25 bilang isang special working day, bagay na binabatikos ng mga progresibong grupo bilang hakbang umano ni Marcos Jr. na burahin ang alaala ng EDSA. I think more than 10 years na pagsisikap na mag-seed ng historical distortions and disinformation. That's what they're doing now. Hindi na siya non-working holiday. Siguro sa susunod, hindi na talaga siya holiday at all hanggang sa maging irrelevant na siya sa mga tao. Depensa naman ng Malacanang, hindi naman dinidiktahan ng publiko na huwag makilahok sa commemoration activities. They are given the freedom to do that. There is encouragement to people to commemorate. Ang ilang paaralan tulad ng De La Salle University at UP Diliman nagsuspindi na lang ng klase para sa komemorasyon ng EDSA People Power, habang ang mga mag-aaral naman ng Polytechnic University of the Philippines, dahil hindi nagsuspindi ng klase ang kanilang universidad, nagdaos ng class walkout upang makilahok sa protesta. Hindi dahil wala kami doon, kalimutan na lang tayo. Lalo na at may mga kasalanan na patuloy na hindi pinagbabayaran. We were able to oust yung diktador. And we all know that it's Marcos Sr. And napakahalaga niya ngayon, especially because elections are coming and yung anak niya, yung presidente natin ngayon. Marcos Sr.
Sa kabila ng no work no pay advisory ng Labor Department sa araw na ito, sa pagtataya ng Quezon City Police District ay umabot pa rin sa 5,000 ang nakiisa sa kilos protesta. Ang kanilang sigaw ngayon, singilin at panagutin sina Marcos Sr., Marcos Jr., former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Payapang-payapa po. Maganda po yung pagkakalatag ng ating security. Maganda po yung koordinasyon na ginawa po natin sa bawat agency. Barbie, pasado alas 5 nga ng hapon nagtapos ang malawakang kilos protesta dito sa EDSA People Power Monument. Kaya kung mapapansin niyo sa aking likuran ay wala nang bakas na mga relihista, kundi ang bakas na lamang ng mabigat na daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng EDSA. Naasahan naman sa March 8 ng sunod na malawakang kilos protesta na ilulunsad ng mga progresibong grupo. Maraming salamat, Ian Maghanoy. Samantala, naniniwala si Senator Joel Villanueva na mahalagang naipapahayag ng sambayanang Pilipino ang kanilang boses patungkol sa mga isyu ng bayan. Lalo na ngayong ipinagdiriwang ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kabilang ang mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Manila at Cavite State University sa Indang, Cavite na sa mga nag-walkout mula sa kanilang mga klase matapos hindi isuspindi ng kanilang mga universidad ang pasok ngayong ginugunita ang makasaysayang EDSA Revolution. Ayon kay Villanueva, simbolo ng demokrasyang tinatamasa ng bawat isa ngayon ang sakripisyo at tibay ng loob na ipinamalas ng mga Pilipinong tumindig para sa ikabubuti ng bansa noong 1986. Iginagalang niya rin ang bawat opinyon at desisyon ng mga nagsagawa ng protesta ngayong araw. As long as talagang ang panawagan natin, klaro, ano ba yung gusto natin ma-attain, ano ba yung gusto natin talaga na mangyari para sa ating minamahal na bansa. Walang may monopoliya ng idea o pagmamahal sa ating bayan. May common denominator tayong lahat, demokrasya, pagmamahal sa bayan, at higit sa lahat yung pagpapahalaga doon sa karapatang pantao na ating natamo noong People Power Revolution. Personal na naranasan ng bagong upong kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon ang ilang pahirap sa commuters sa kanilang pagsakay ng EDSA Bus Carousel. Kabilang sa nakikita niya ngayong solusyon ay pagtatayo ng hiwalay na bridgeway para sa bus commuters. Ang detalye niyan sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Rush hour ng Lunes ng hapon, February 24, personal na nag-commute ang bagong upong Transportation Secretary na si Vince Dizon sa EDSA Busway Ortigas Station hanggang Monumento Station. Kasama niyang sumakay ang EDSA Busway Project Management Team at gaya ng karaniwang commuter, pumila rin si Dizon bago nakasakay ng bus. Gaya ng inaasahan, punuan ang bus. Usod lang ba? Gilid lang, gilid. Martes ng umaga, inisa-isa ni Dizon ang kanyang mga naobserbahan sa pagsakay sa EDSA Bus Carousel. Ang MRT passengers at ang busway passengers pareho ng pinapasukan. So meaning yon, you can just imagine pagka rush hour sa umaga, rush hour sa hapon, sabay-sabay po ang pasok ng MRT passengers at ng busway passengers sa iisang daanan. No? So that is a problem. Bukod pa rito, ang pag-i-standby ng mga bus sa iba't ibang stops at palyadong mga timer kaya tumatagal ang biyahe lalo na tuwing rush hour. Plano anyang tugunan ang ilan sa problema sa busway sa loob ng ilang linggo. Kung long-term solution ang pag-uusapan, ayon kay Secretary Dizon, dapat ganito ang itatayo sa iba't ibang EDSA busway station. May entry point sa parehong north at southbound lane na maghahatid sa mga commuter doon sa gitnang tulay na yon o yung bridgeway patungo at pasakay mismo sa mga bus. Partnership ito sa pagitan ng DOTR at ng isang mall na may bus stop sa North EDSA at sa tapat din ng isang mall sa Ortigas na magsisilbihan niyang model sa iba't ibang busway stations. Hopefully that will be finished in a month or two so that by May, we can already start the bidding process for the construction and rehabilitation of the stations, modeled after the SM stations by June, hopefully. Maybe we can award by June or July. And then construction can start second half of the year.
Personal din sasakay si Dizon sa iba pang public transportation gaya ng MRT-3 para masolusyonan ang hirap na dinaranas ng commuter tuwing rush hour. Gayunman, may ilan na niya siyang nakikitang dapat reviewin kabilang ang operating hours. Why can't we do it until midnight? And let's see. Kung kaya midnight, why can't we do it until 2 a.m.? I understand we have to maintain it, no? Of course, no. We don't want trains stopping again, di ba? Like in the past, no. But we always have to find a way to push the envelope a little bit, no. And this is all for passenger welfare. No? Kinalampag naman ang bagong kalihim ng transport group na Piston para humiling ng dialogo at pagsuspindi sa PUV Modernization Program. Inuubli kami pumasok ng consolidation. Na kapag pumasok naman kami ng consolidation, mababaw kami sa utang, mawawalan kami ng prangkisa at mawawalan ng kabuhayan. Ayon sa kalihim, kailangan pa rin isulong ang jeepney modernization ngunit bukas siya sa pakikipagdialogo. We will push for modernization of public utility vehicles. There is no doubt about that. But we need to address issues, practical, pragmatic issues that affect our operators and our drivers. Samantala, sa usapin naman ng right-of-way issue sa subway project ng ahensya, sinabi niyang patuloy itong sinasayos habang ayaw na muna magbigay ng timeline kung may pagbabago ba sa naunang partial operability ng bagong transport system sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Dinipensahan naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang inilabas na liham na nananawagan sa mga undersecretary hanggang directors ng ahensya na magpasa ng kanilang courtesy resignation. Ayon kay Dizon, standard itong ginagawa sa tuwing nagpapalit ng liderato sa alinmang ahensya. Paraan lang anya ito na magkaroon ng free hand o kalayaan ng bagong upong lider na mamili sa kung sino ang sa tingin anyang swak sa naturang posisyon. Isinumite na rin anya ang mga pangalan ng mga napupusuan niyang makakasama sa ahensya pero tumanggi siyang pangalanan ang mga ito. Merong mga nagtrabaho na sa DOTR in the past, yes. Meron ding mga fresh at bagong-bago. It is a standard memo when there is a change in leadership. It just means that we are now given the free hand to maybe move people around if possible. Look at the talents that we have already in the OTR and also look at outside talents. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema si cardiologist at health reform advocate Dr. Tony Lechona para kwestiyonin ang konstitusyonalidad ng zero subsidy para sa PhilHealth sa 2025 General Appropriations Act. Sa kanyang petisyon, iginiit ni Lechon na labag sa konstitusyon ang hindi pagbibigay ng pondo sa PhilHealth, lalo't milyong-milyong Pilipino ang nawalan ng akses sa karapatang pankalusugan. Sa ilalim ng 2025 GAA, dumoble ang pondo ng Kamara na naging 33 billion pesos kasabay ang pagtaas ng budget ng Senado sa halos 14 billion pesos habang wala ni isang sentimo umano ang inilaan sa subsidiya sa PhilHealth. Hiling naman ni Lechon sa Korte Suprema ang writ of mandamus para pilitin ang mga ahensya ng gobyerno na pondohan agad ang PhilHealth. Kaya kine-question natin ang constitutionality kasi unconstitutional ang zero subsidy sa PhilHealth kasi first time yan in Philippine history na hindi binigyan importansya ng Pangulo ng Pilipinas at ng Senate President at ng Lower House ang kalusugan ng bawat Pilipino. Sa kabila ng tigil pondo sa foreign aid o freeze ng Estados Unidos, malugod na tinanggap ni Philippine Ambassador to the USA, Jose Manuel Romualdez, ang desisyon ng Washington na hindi isama rito ang $300 million military defense assistance para sa Pilipinas. Ayon kay Romualdez, ipinapakita ng exemption ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Amerika, lalo't prioridad ang naturang military aid para sa seguridad ng bansa. Dagdag ni Romualdez, susunod na tututukan naman ang tulong para sa health at education programs. The suspension for all of this aid is precisely what President Trump had promised the American electorate, that he would look into the spending of the federal government. And of course, like in any new administration, there's always a lot of what we call obstacles before we get to a point where that we can clearly show that these types of aid coming from the United States is very important for our relationship, and education obviously is one of them.
Mariing inaalmahan ng Pilipinas ang panibagong disinformation campaign na kumakalat sa social media na nagsasabing bahagi umano ng China ang Palawan. Matagal nang inaangkin ng China ang ilang bahagi ng West Philippine Sea pero ngayon biglang nagkalat sa internet ang bagong mapang 9-dash line ng China kung saan sinasakop na rin ang isla ng Palawan. Teritoryo umano ito ng China simula Ming Dynasty. Kaya sa ex-post ng Philippine Navy vessel na PRP Sierra Madre, iginiit na ang Palawan ay dati ng bahagi at mananatiling bahagi ng Pilipinas. Matatanda ang ilang beses nang binuwertahan ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mga pro-China vloggers na mahilig magpakalat ng maling impormasyon ukol sa teritoryo ng Pilipinas. Maghanda-handa na mga ka-A to Z at magtipid-tipid dahil mas mataas na singil po sa kuryente ang sasalubong sa susunod na buwan. Ito ay matapos aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang hirit ng National Transmission Corporation o Transco na dagdag singil sa feed-in tariff allowance o FIT-all. Dahil yan sa pagkaubos ng pondo, bunsod ng mababang presyo sa merkado ng kuryente. Ayon sa ERC, bahagi ng singil sa kuryente ang FIT-all na layong suportahan ng renewable energy projects sa bansa. Samantala na una nang nagtaas ang singil ng Meralco ngayong Pebrero ng humigit 28 centavos kaya pumalo na sa mahigit 12 pesos kada kilowatt hour ang singil sa mga consumer. It's official! Kasunod ang kanyang matagumpay na panalo abroad, formal nang pumirma ang The Voice USA Season 26 champion Sofronio Vasquez sa Star Magic bilang exclusive talent ng ABS-CBN. Present sa contract signing ang mga top executives ng ABS-CBN kabilang sina Chief Operating Officer Cory Vidanes, Laurenti Jogi ng TV Production at Star Magic at Polaris Head Rayleigh Santiago. Ayon kay Sofronio, pangarap niya raw makilala at makaupo sa harap ng mga big boss ng TV network. Pinaghahandaan din ng isang life story special para sa kanya. Dahil dito ang Star Magic na ang hahawak ng negotiation at deals sa Pilipinas at sa Asian region. Way to go, Sofronio! Abangan sa aming pagbabalik, tindahan ng branded na mga tsinelas sa Bulacan, nilooban. At Pangulong Marcos walang balak magpatawag ng special session sa Senado para sa impeachment ni VP Sara ayon sa Malacanang. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isang criminal group ang nag-ooperate ngayon sa Bulacan kung saan binibiktima ang mga tindahan. Pinakabagong nilooban na isang shop ng mamahalin at branded na mga sapatos at tsinelas. Pero dahil sa CCTV footage ng aktual na panloloob, tukoy na ng pulisya ang dalawang persons of interest. May balitang A to Z si Kim Salinas. Less than 3 minutes po, naka 45 pairs sila na items. So nag-worth po sila ng 120,000. Ganun kabilis ang panluloob at pagnanakaw ng dalawang lalaki sa isang tindahan ng mga branded at imported na sapatos at tsinelas madaling araw ng February 19 sa Plaridel, Bulacan. Ayon sa may-ari ng shop, tila walang kinatatakutan ng mga suspect dahil wala man lang takip sa mukha ang mga ito batay sa CCTV. Parang dinolt cutter nila yung pinakalagayan ng lock nung roll up. Inangat nila yon, bahagya lang, yung kasa lang yung tao. Tapos yung glass door namin, meron silang ginamit para masusian nila. So yun, nabuksan na nila. Pumasok sila sa loob ng medyo parang pagapang. Ipinost niya sa social media ang CCTV footage at may mga netizens na nagbigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Agad naman itong nakumpirma ng Plaridel Municipal Police Station. Na-identify na rin natin yung dalawang suspect dun sa nakuhanan sa CCTV and alaman na rin natin, sir, kung anong possible na affiliation nila sa isang certain criminal group. Taga Maynila sila, sir, pero ang area of operation nila ngayon, sir, sa mga criminal activities nila is Bulacan. Ayon sa may-ari ng shop,
may nauna ng tindahang sinalakay ng mga sospek sa kanilang lugar. Hindi namin inaasahan na mangyayari pala sa amin. So dati nadidinig lang namin. So ito nangyayari na sa amin. Kami naman yung naging next target. Medyo alarming na nga kung tutuusin. Ayon sa mga otoridad, iisang grupo lamang ang nanloob sa isa pang establishmento sa Bukawi, Bulacan. Connected ito sir sa robbery incident sir, ng gadget shop sa Bukawi, Bulacan recently. Bago sa itong robbery incident dito sa Dalab shop, hindi natin titigilan to hanggat hindi natin nakakasuhan at naaresto itong mga criminal elements na ito, sir. Hindi muna pinangalanan ng pulisya ang mga sospek, ngunit hinihintay na lamang ang mga karagdagang ebidensya at pahayag ng witnesses bago maghain ng formal na kaso. Hindi na umaasa ang may-ari ng shop na mababawi pa ang mga ninakaw sa kanya. Sa ngayon, matinding trauma ang inabot ng kanyang pamilya dahil sa insidente. Medyo nababothered na hindi na makatulog ng maayos sa gabi. Baka mamaya may pumasok na naman, although hinigpitan na namin ng yung security namin dito sa shop. Dahil sa mga insidenteng ito, pinaigting na ng Plaridel PNP ang police visibility at anti-crime efforts sa kanilang lugar. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Awkward o nakakailang ayon sa Malacanang kung si Pangulong Marcos pa ang mag-aata sa Senado na simulan na ang impeachment trial kahit nakabreak ang Kongreso. Kaya naman mukhang sa Hulyo pa talaga magsisimula ang impeachment trial na ayon kay Senate President Escudero ay target matapos sa Oktubre ng taon. Narito ang ating Balitang A to Z. Hindi interesado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng special session sa Senado upang aktuhan na ang nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Malacanang, It would be an awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing intrigues that the President is behind the impeachment proceedings. Pero nakahanda naman sumunod ang Pangulo sakaling ito ang hilingin ng mataas na kapulungan. Yun nga lang, mukhang hindi rin magpapatawag ng special session ang liderato ng Senado. Sa press conference sa Sorsogon ngayong araw, muling iginiit ni Senate President Francis Cheese Escudero na sa Hulyo pa masisimulan ang mismong impeachment trial kasama ang mga bagong upong senador. Ayon kay Escudero, posibleng umabot ng 3 buwan ang pagdinig. So antes kami mag-recess by October of 2025, tapos na tabi ini, mapagbobotohan na tabi. Pero kahit hindi pa gumugulong ang impeachment trial, nilinaw ni Escudero na hindi siya interesadong maging ikalawang Pangulo. Ayon kasi sa saligang batas, sakaling mapatalsik ang bise, ang Pangulo ang pipili ng kapalit ng VP mula yan sa Senado o Kamara, basta't may edad na 40 taong gulang pataas. Ang pangit naman nun sa panlasa, kami magdedesisyon, kaugnay niyan, tapos yung pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi ako interesado, tatanggihan ko yun kung inalok man sa akin yun. Hamon pa ni Escudero. Sa parte ng Kamara, siguro dapat ganun din, di ba? Kasi pipili nga mula sa Kongreso eh. Hindi naman din siguro dapat konsiderahin yan. Nung mga pumirma at nung mga nagsusulong ito, dahil baka mamaya masabihan sila na ito lamang pala ang interes at gusto nila, kaya nila ginawa ito. Sa ngayon, ang gumugulong naman ay ang petisyon sa Korte Suprema na inihain ni VP Sara na layong ipabasura ang impeachment case laban sa kanya. Hindi naglabas ng temporary restraining order ang SC kontra sa pagdinig ng Senado. Pero binibigyan ng kataas-taas ang hukuman ng 10 araw si House Secretary General Reginald Velasco, gayon din ang House of Representatives at Senado upang magsumite ng komento ukol sa issue. Nagbigay sa Department of Justice ng supplemental affidavit bilang karagdagang ebidensya si dating Senator Antonio Trillanes laban kay Davao City Congressman Paulo Polong Duterte kaugnay sa umano'y drug smuggling. Laman ng isinumiteng affidavit ang ebidensyang ginamit sa pagkakakulong kay dating customs fixer Mark Taguba. Si Taguba ang sinasabing nag-ugnay kay Duterte sa kontrobersyal na shabu shipment noong 2017. Ayon kay Trillanes, maaaring gamitin ng parehong ebidensya para palakasin ang kasong kriminal na
sinampanya laban kay Paulo Duterte. Bukod kay Duterte, idinadawit din sa reklamo si dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon at asawa ng pangalawang Pangulo na si Mans Carpio. Maliwanag yung may dalawa ng testigo nagsasabi na talaga ang nagpapalakad ng mga drug shipments noong panahon ni Duterte ay si Pulong. Planong lagyan ng Commission on Elections ng larawan ng mga kumakandidato ang mga balotang gagamitin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections sa Oktubre. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, balak din ng komisyon na ilagay ang logo ng mga partido ng kandidato at maging ang opsyon ng none of the above sa mga gagamiting balota. Nanindigan naman ng komisyon na hindi nabubuksan pang muli ang filing ng Certificate of Candidacy para sa BARM polls. Matatanda ang pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang postponement ng BARM polls na gaganapin din sana sa May 12 kasabay ng national at local midterm polls. Ito ay para bigyan ng sapat na panahon ng rehiyon at komisyon na paghandaan ng kauna-unahang BARM parliamentary elections. Hindi pagbabawalan ng COMELEC ang pagdodonate ng mga kumakandidato ngayong darating na halalan, lalo pat kaliwat kanan ang mga kapistahan. Pero ayon kay Kontrabigay, Commissioner in Charge Ernesto Maceda Jr., wag na sanang ibandera pa ito sa publiko. Anya, anonymously itong dapat gawin. Ibig sabihin walang larawan at pangalan ng kandidato sa mga sobre o raffle na ipamimigay lalo na sa mga tarpulina. Maaari namang kasuhan ng election offense na vote buying ang sinumang lalabag dito na maaaring mahantong sa diskwalifikasyon ayon sa COMELEC. Hinihikayat din ng komisyon ng publiko na kunan ng larawan o video ang mahuhuli nilang namimili ng boto dahil hindi maisasampa ang election offense kung walang solidong pruweba. Kasi kailangan hong patunayan dyan, hindi lang na nagbigay ng pera, but nagbigay ng pera para iboto, influensyahin ang boto nyo. No? To either vote for or negatively to vote against a candidate. Kinekwestiyon ng Pasig Regional Trial Court ang pagpapalabas ng pre-recorded video ni Pastor Apollo Quiboloy sa gitna ng campaign rally noong February 9 sa Inares Stadium. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na testimonya ng mga complainant laban sa kanya para sa kasong human trafficking. Ayon sa kampo ni Quiboloy, hindi dapat na ipalabas ang video at nagkaroon umano ng miscommunication sa technician. Pero humiling naman ang kampo ni Quiboloy sa korte na payagan na mag-video record para sa kanyang kampanya sa ilang lugar sa bansa. Samantala, tumagal ng halos 4 na oras ang cross-examination kay alias Amanda para igit ang kanyang alegasyon ng forced labor at sexual exploitation laban sa pastor. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa February 28 at sa March 13, 14 at 21. Trahedya ang inabot ng konstruksyon matapos gumuho ang isang tulay sa ginagawang expressway sa Anseong, South Korea. 4 ang nasawi, kabilang ang 2 Chinese nationals. Nasa 5 naman ang malubhang nasugatan habang isa ang nagtamo ng minor injury. Humingi ng tawad ang pangunahing contractor sa naturang infrastruktura ng Hyundai Engineering. Makikipagtulungan naman ang kumpanya sa otoridad para matukoy ang sanhi ng insidente. Dark and mysterious. Yan ang peg ngayon ng SB19 sa bagong labas nila na concept photo para sa bagong upcoming single na Damn. Sa Instagram, ibinahagi mismo ng mga members na sina Pablo, Justin, Josh, Stel at Ken ang strong vibe na larawan para sa kanilang bagong awitin. Nakatakdang i-release ang naturang single sa Biyernes, February 28. Habang inaabangan na rin ng fans ang kanilang upcoming Simula at Wakas World Tour na gaganapin sa Philippine Arena sa May 31. Good luck, P-Pop Kings! Susunod, bagong pasyalan na may world-class football field, Paw Park at concert ground, binuksan na sa publiko. Saan yan? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Libo-libo ang nagabang sa much-awaited grand opening ng MOA Sky sa Pasay City. Kasabay nito binuksan na rin ang football pitch sa naturang mall. Arat na at silipin yan sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Sinong mag-aakala na ang lahat ng outdoor activities na ito within the parameter of a mall? Yes, you heard it right mga ka-A to Z. Mapa sports activities, entertainment, at park. Kahit anong trip pa ang hanap mo, all in yan sa MOA Sky na matatagpuan dito sa Mall of Asia, Pasay City. Sa grand launching ng MOA Sky, ipinasilip ang much-awaited world-class football field na nasa rooftop ng mall at kayang mag-occupy up to 1,800 na viewers. O diba? Bongga! Special guest sa launching ang FIFA Philippine Women's National Team na Filipinas na nagpakitang gilas na sa kanilang practice. Sa mga pet parents naman, no need to worry. Hindi kailangang iwan si Bantay o si Muning dahil sa Paw Park na ito, siguradong mag-e-enjoy ang lahat dito. Libo-libo rin ang dumalo at nakijamming sa free concert sa amphitheater. Handog ng OPM singers na sina Adi, Hale at December Avenue. At sa lahat ng mga mahihilig mag-picture-picture, lahat dito Instagrammable. Nagningning rin ang kalangitan sa napakagandang fireworks display at namangha ang lahat sa amazing drone show. O diba, saan ka pa? Kaya sa MOA Sky, alat na! Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa kauna-unahang babaeng pangulo na nagpanumbalik ng demokrasya sa Republika ng Pilipinas na si Corazon Aquino. Ang sabi ni Cory, sa biyaya ng Diyos at lakas ng bayan, tayo'y muling pinalaya. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!